Buenos dias, buenos tardes, mga amigos, mga amigas, sa aking mga subscribers and followers sa YouTube channel na Attorney Rene Bueno at sa aking mga kayubi, magandang araw po sa inyong lahat. Ito po ang inyong lingkod, Attorney Rene Bueno. So pag-uusapan natin ngayon yung potential na paglabag sa pangunahing karapatan ng dating engineer ng Department of Public Works and Highways. Dahil marami ang nagulat dahil siya ay naka-detain sa Senate pero biglang inilipat sa Pasay City Jail. Ngayon, pagtuunan natin ng pansin ang isang critical na aspeto ng kaso ng engineer na to at yung posibleng paglabag sa kanyang mga karapatan sa buhay, kalayaan at seguridad. Seryosong usapin na nangangailangan ng masusing pag-unawa. Hindi sa kinakampihan natin itong potential na nag-commit ng crime ng pagnanakaw sa DPWH, pero ipapaliwanag lang natin bakit dapat irespeto ang karapatan ng bawat individual dito. So lahat tayo may karapatan sa buhay, kalayaan at seguridad pati sa ating mga ari-arian. So dito pag-uusapan natin ano ba ang ibig sabihin nitong karapatan sa buhay, kalayaan at seguridad. So unang-una yung karapatan sa buhay. Ito ay ang pinakapangunahing karapatan. Ito ay ang karapatan na mabuhay at protektahan laban sa anumang banta sa buhay. Yung karapatan sa kalayaan. Ito ay ang karapatang hindi makulong ng walang sapat na dahilan at magdesisyon para sa sarili ng hindi pinipigilan. At yung karapatan sa seguridad, ito ay ang karapatang maging ligtas mula sa anumang panganib, pananakot o karahasan. Ulitin ko, hindi natin kinakampihan yung Hernandez kung may pananagutan yan, dapat makulong yan. At ang ating punto lamang dito ay dapat irespeto ang fundamental rights of every individual. So dito, tingnan natin yung mga indikasyon ng paglabag sa kaso ni Bryce Hernandez. Matapos niya mag-testify ni Hernandez tungkol sa mga anomalya sa flood control programs, ay dinala nga sa City Jail ng Pasay. At sa aking palagay, merong konting legal na problema rito. Kaya ang kanyang mga abogado ay naghain ng petition for the issuance of the writ of amparo. Ito ay dahil sa seryoso at aktibong mga banta sa kanyang buhay at seguridad. Ibig sabihin may mga pangyayaring nagpapahiwatig na nasa panganib ang kanyang buhay. Diniscuss ko ito pahapyaw kagabi sa usapang batas, kaya naman medyo masama pakiramdam ko kagabi. Medyo nagluluha yung mata ko kaya hindi ko na ipaliwanag ng gusto. Yung pagkakakulong sa Pasay City Jail, yung paglipat sa kanya sa Pasay City Jail sa halip na sa mas ligtas na PNP custodial facility sa Camp Crame ay nagtataas ng mga katanungan tungkol sa kanyang seguridad. Bakit siya nilipat sa City Jail? Ligtas ba siya doon? May nakapende bang criminal complaint or kaso laban sa kanya? Meron bang judgment of guilt laban sa kanya, kung bakit siya ay dinala sa City Jail? So, yung abogado niya humingi ng temporary protection order sa hukuman at dapat isama daw siya sa witness protection program. Ay isang mali ito itong action na to ay malino na nagpapakita na may pangamba sa kanyang kaligtasan. Hindi basta-basta humihingi ng ganitong protection kung walang seryosong dahilan. So, bakit writ of amparo? Ano ba yung writ of amparo? Alam niyo, yung writ of amparo, protection yan sa lahat ng individual na nagkakaroon ng banta sa kanyang seguridad, sa kanyang buhay, at sa kanyang kalayaan. Isa yung legal na remedyo na ginagamit para proteksyonan ang mga taong nanganganib ang buhay, kalayaan o seguridad. Ang paghahain nito sa kaso ni Hernandez ay nagpapakita na may seryosong basihan para maniwala na siya ay nasa panganib.
Alam niyo minsan 'pag titingnan niyo yung proseso dito sa Senado minsan nag-o-overlap or they actually go beyond, 'no, the limitations, yung functions ng kanilang opisina. So, medyo minsan dapat punahin natin. So, kung mapapatunayan na may paglabag sa karapatan ni Bryce Hernandez, ano ang magiging pananagutan ng ating pamahalaan? So, although kung ako dito hindi na ako hihingi kasi may guilty rin naman 'tong Hernandez na 'to, pero may pananagutan dito ang Estado. Maaaring kailangan nila magbayad ng danyos, 'no, at siguraduhin na hindi na mauulit yung ganitong klaseng pangyayari na basta-basta na lang iko-confine yung tao sa city jail, 'no. Buti na lang mayaman 'to dahil marami 'tong nakupit sa gobyerno, 'no. Pero ang emphasis nga natin dito, dapat lahat ng tao binibigyan ng proteksyon sa ilalim ng batas. Maaaring may mga individual na managot sa batas kung mapatunayan na sila ay direktang responsable sa paglabag sa mga karapatan ni Hernandez. So, ang paglabag sa karapatan ng isang tao katulad nitong si Bryce Hernandez ay nagdudulot ng pagkawalan ng tiwala sa gobyerno. Iiwasan dapat natin yung ganito na lumilitaw na parang may pang-aabuso sa kapangyarihan ng isang branch ng government katulad ng House of Representatives. So, mahalaga dito sa parte ng hukuman na kumilos ang ang gobyerno para proteksyonan ang mga karapatan ng lahat. So, kung ako dito, igagrant ko yung writ of amparo dapat. Kasi dito may malino na paglabag sa karapatan na sa kalayaan, sa seguridad at sa buhay ng tao. So, ito na nga ang ginawa niya, 'no? Kasi nag-file siya ng petition for writ of amparo dahil ako para sa akin din, 'no, I conform with the idea of the lawyer of the former engineer of DPWH. Merong unlawful detention dito or illegal detention. So, kung mapatunayan na kinulong siya na walang sapat na legal na basihan, bawal 'to. So, mahalaga na ipagpatuloy niya ang kanyang paghingi ng proteksyon mula sa gobyerno, lalong-lalo na sa hukuman, para sa kanyang buhay at seguridad. Tsaka magagamit 'to ng ating pamahalaan para maging isang state witness kasi yung kanyang mga impormasyon na ibinibigay mukhang tumutugma doon sa mga different circumstances na talagang may mga sangkot na mambabatas dito. So, dapat protection na, huwag niyong dalhin sa kulungan sa city jail, mamaya lumabas na may nag-grumble dyan, madamay yung tao, nasaksak, nabaril, nagulpe, namatay. Paano na lang yung testigo? So, itong kaso ni Hernandez na to ay isang paalala sa atin na mahalaga ang pagprotekta sa mga karapatan ng bawat isa. Ang karapatan sa buhay, kalayaan at seguridad ay hindi dapat ipinagkakait kanino man. Kung mapatunayan na nilabag ang mga karapatan ni Hernandez, dapat managot ng mga responsableng tao o ahensya ng gobyerno. Ito ay para sa kanya, para sa lahat ng mamamayan, at para sa kinabukasan ng ating bansa. Dapat siguraduhin na ang lahat ay binibigyan ng proteksyon sa ilalim ng ating saligang batas. Kung wala pa namang kasong complaint, wala pang criminal complaint na nakapending o sinampa at hindi pa naman binibigyan ng pagdinigyan sa hukuman, dapat full protection pa rin ang ating ibinibigay sa isang tao o individual. Pag nagkasala, di parusahan natin. Pero dito sa kaso sa DPWH, na kung malinaw naman na nagbibigay siya ng isang testimonya na pakikinabangan natin para mahuli yung malalaking isda, gamitin natin yung tao para maparusahan. Kung kailangan maging state witness, gawin mong state witness. But not to the extent of sending him to the city jail without due process of law, without affording him the benefit na dapat kung sakasakaling ikukulong mo yan, dapat nagkaroon ng prosecution, nagkaroon ng trial, nagkaroon ng judgment sa isang hukuman. Pero dito sa kaso niya, wala namang complaint, walang prosecution, walang order of the court. Kasi ang isa lamang pwedeng mag-utos na ang isang tao ay ikulong mo sa kulungan, sa city jail in particular, ay ang hukuman, ang huwes, hindi ang Senado.
dahil ang Senado ang kanyang kapangyarihan ay limited doon sa investigation in aid of legislation, but it does not have the power and authority to send someone to jail without being prosecuted, without giving him the benefit ng trial at magkaroon ng judgment. So malinaw dito, para sa akin, legal na opinion. May violation of the fundamental rights of the former engineer Bryce Hernandez of the Department of Public Works. So ano pa, naliwanagan kayo at nadagdagan na naman ang inyong kalaman tungkol sa batas at pasensya na kayo sa aking boses. Medyo minamalat, sana wag magtuloy sa trangkaso. Okay, maraming salamat po. Ito po ang inyong lingkod, Atty. Rene Buena.